Kumusta mga ka-review? Welcome to my channel, Unboxing Simulator. Sa video na to, i-explain ko sa inyo kung paano namin in-upgrade at ni-repair ito ng kuya ko, itong aming AK-47 Spring Type Airsoft. At bago tayo magsimula, shoutout muna tayo kina Boss Christian, Ashley Airsoft Gun Reviews, Michael Patrick Pagulayan, The White Sheep, Snarf ETC, Gamer Studio Bros, at kay Tan David Vlogs. Salamat sa panonood mga ka-review. So magsimula na tayo mga ka-review at bubuksan na natin itong AK-47 Spring Type Airsoft. So eto na siya mga ka-review. Ayan. At iisahin ko yung mga parts na in-upgrade at ni-repair namin mga ka-review. So magsimula tayo dito sa kanyang buttstock. Ayan. Itong part na to dito mga ka-review, dito sa kanyang butt plate, ayan, ay nilagyan ko lang ng electrical tape. Ayan. Para maging rubberized siya dyan mga ka-review at hindi na siya madaling ma-slide kapag tinapat na sa bisig. Ayan. At dito rin mga ka-review, ayan, kung napapansin nyo, meron siyang plastic mga ka-review. Ayan. Meron siyang plastic na manipis dito sa part na to. Ayan. Sinuper glue ko yan mga ka-review. Ang purpose niyan mga ka-review ay para hindi na siya mag-wobble kapag nailagay na siya dyan. Ayan. Hindi siya magwa-wobble mga ka-review. Kasi yung plastic, fini-fill in niya yung small gaps in between sa part na to dito at sa part na to dito mga ka-review. Kasama na rin ito. Ayan. Kapag naikabit sila mga ka-review, wala na yung small gaps. Ayan. Na-fill in na siya dahil nitong plastic. Ayan. So mahalaga yan mga ka-review para hindi na mag-wobble ang part na to dito. Ayan. Kapag naikabit na. So tapos na tayo sa buttstock. Dito naman tayo sa mga metal na pampabigat mga ka-review. Ayan. Nilagyan ng kuya ko ng electrical tape para hindi yan gumalaw kapag kinakasa natin ang AK-47 Spring Type Airsoft. Ito rin. Ayan. Para hindi sila gagalaw. At ito rin. Ayan. So, dumating sa akin yung laruan mga ka-review nang walang upper handle. Ayan. Kaya nag-improvise na lang ako ng kanyang upper handle. Ginawan ko na lang. Ayan. At nag-fit in naman siya mga ka-review. So ayan siya. Gumawa ako ng sarili kong upper handle. Ayan. But anyways mga ka-review, kung hindi nyo man naranasan na magkakulang ng parts, hindi nyo na ito kailangan pang gawin. At dito naman tayo sa kanyang magazine mga ka-review. Minsan kasi mga ka-review, hindi siya agad-agad naglo-load ng BBs. Kaya ang ginawa namin ay nilagyan namin ito ng plastic dito. Ayan. Para madali siyang mag-load ng BBs mga ka-review. Kapag nilagay na natin ito dito sa kanyang body. Ayan. So dito naman tayo sa kanyang barrel mga ka-review. Ayan. Itong kanyang barrel mga ka-review ay nilagyan namin ng scotch tape. Ayan. At electrical tape. Ayan. Para mag-fit in siya mga ka-review. Dito na rin. Para mag-fit in siya dito. Ayan. Para hindi yan madaling gumalaw. At dito rin sa kanyang mga barrel holder.
Ayan. Para mag-fit in siya dyan mga ka-review. At hindi siya madaling gumalaw. At dito naman tayo sa kanyang trigger hook mga ka-review. Ayan. Nilagyan namin ng kaunting plastic dito mga ka-review, ang kanyang trigger hook. Kasi nagkaroon kami ng problema noon, hindi siya agad kumakagat dun sa piston hook. Kaya nilagyan namin ito ng plastic dito. At sinuper glue na rin namin itong spring mga ka-review. Ayan, para hindi siya titilapon kapag binuksan namin itong laruan. Ayan. So, nasira pala yung isang ganito niya mga ka-review dito sa kabila. Ayan. So, nilagyan na lang namin ng screw. Ayan. Pinalitan namin ng screw mga ka-review. At nag-fit in din naman siya mga ka-review. So, wala na kaming problema sa kanyang trigger hook. At dito naman tayo sa kanyang charging handle mga ka-review. Ayan. So, itong charging handle mga ka-review ay maraming beses na ito nasira. Lalo na to dito. Ayan. At ito rin dito mga ka-review. Naputol na yan. Diyan na part. So, ang ginawa ko mga ka-review ay binudburan ko siya ng super glue habang nilalagay ko itong plastic sheet. Ayan. Ito palang plastic sheet na to mga ka-review ay kadalasan natin ito makikita sa mga junk foods. Ang kanilang plastic. So, ayan siya. Kaya, habang nilalagyan ko siya ng super glue mga ka-review, ay dahan-dahan ko siyang binabalot nitong plastic sheet. Ayan. At dito rin, nilagyan ko rin ng super glue. Kinabit ko muna itong naputol na handle. Pagkatapos ay binudburan ko ng super glue itong part na to dito. At binalutan ko ng plastic sheet. So ito. Yan na siya. Medyo makinang siya mga ka-review. At matibay na din siya mga ka-review. Hindi na siya madaling maputol ulit. So itong part na to dito mga ka-review, obviously ay nilagyan ko lang ng epoxy. Ayan. Hindi na yan madaling masisira mga ka-review. So ayan pala. Part na naputol. At ngayon naman mga ka-review, ipapakita ko ang ginawa kong mod sa kanyang top part ng laruan mga ka-review. Ito. At nilagyan ko siya ng counting rail mga ka-review. Itong Picatinny rail mga ka-review ay part ito ng G360 namin. At di ko naman nagagamit itong Picatinny rail na ito sa G360 kasi napakaliit niya. Kaya nilagay ko na lang siya dito sa top part ng AK-47. So madali lang to mga ka-review. Una ay hanapin nyo muna yung pinaka center nya dito. Ayan. At pag natansyan nyo na mga ka-review, ayan, nakikita nyo yung lights na yan. Napaka-straight nyan mga ka-review. Kapag nahanap nyo yan mga ka-review, ay pwede na kayong gumawa ng markings kung saan nyo ilalagay yung unang screw tulad nito. Ayan. At pagkatapos ay dito naman lalagyan nyo naman ng markings para ilagay itong pangalawang screw. At pag kontento na kayo sa kanyang straightness, yan, tulad yan, ay pwede nyo nang ikabit itong maliit na Picatinny rail. Or kung meron kayong mahabang Picatinny rail, ayos na din mga ka-review. Mas maganda. So, simple lang yan butasin mga ka-review. Kung meron kayong matulis na bagay, tulad nito, matulis na metal, ayan, pwede nyo yan ibutas dyan. Ang tricks na ginagawa ko mga ka-review ay pinapainit ko muna ito sa apoy, itong matulis na metal. At kapag mainit na siya, ay tinutusok ko dito sa plastic para madali lang ako makagawa ng butas tulad nyan. So napaka easy lang nito mga ka-review.
At dito naman tayo sa kanyang spring mga ka-review. Ayan. Napakahaba pala ng spring nitong AK-47 mga ka-review. Ayan. At makapal din siya mga ka-review. At napakatigas din niya mga ka-review. Ayan. Kaya isa ito sa reason mga ka-review kung bakit napakalakas nitong AK-47. At ito palang kulay red na part mga ka-review. Ayan. Isa itong part ng isang juice. Jellybeet na juice. Ayan. Yan yung picture. Nasa tip part ito mga ka-review. At nagfi-fit in naman siya dito sa butas ng spring. Ayan. Kaya nilagay ito ng kuya ko. Ayan. Ang purpose niyan mga ka-review ay para mas tumaas ang pressure ng spring. Katulad din ng nilalagay ko sa loob mga ka-review. Tulad nito mga ka-review. Ayan. Yung mga nilalagay ko sa loob para ma-fill in yung space dyan. At mas tataas ang pressure ng spring. Spring holder. Ayan. Kanyang spring guide. Para marami akong mailagay na pangpa-enhance sa kanyang piston mga ka-review. Ito, para marami akong malagay niyan. At ito na rin. Malalaman nyo kung sakto lang ang nilagay nyo ganito mga ka-review dito if mag-abot pa itong dalawang hooks na to dito. Itong kanyang piston hook at itong trigger hook. Ayan. Kapag nag-abot pa sila mga ka-review, ibig sabihin ay tama lang yung nilagay nyo dito sa loob. Itong kanyang piston enhancer. Ayan. So kung napapansin nyo mga ka-review, ganito ang itsura ng piston niya ngayon. Ayan. Ito ay modified mga ka-review. So ginawa ko na lang to. Kasi ang original niya na piston mga ka-review ay nasira. Ito siya. Ayan. Matagal na siyang nasira mga ka-review. Ito yung part na nasira mga ka-review. Ayan. So, dapat pala nilagyan ko ito ng epoxy noon mga ka-review. Dito sa gilid at dito na rin. Para hindi na lang sana ako gumawa ng modified na piston tulad nito. Kasi ganoon din naman ang process na gagawin ko sa ngayon. Kasi nasira din ulit mga ka-review. Ayan. Yung part niya dito. Naging tulad din nito. Nasira. Kaya this time, nilagyan ko na talaga siya ng epoxy in both sides. Ayan. Tulad ng ginawa ko sa upper piston hook ng P1977. So obviously mga ka-review, tinanggal ko yung dalawang pakpak niya dito sa gilid. So eto na sila ngayon. Nandito na sila. Ayan. At nilagyan ko rin ng PVC dito na nagfi-fit in sa maliit sa kulay orange na PVC. Ayan. Tapos itong nilagay ko na PVC dito mga ka-review, itong kulay blue ay kinurtihan ko. Ayan. Para maging katulad siya nito mga ka-review. Ayan. Magkasing tulad na sila. So, napapansin nyo mga ka-review, nawala yung part na to dito. Tinanggal ng kuya ko mga ka-review para ilagay sa part na to dito. Ayan. At obviously, nilagyan ng kuya ko ng electrical tape ang part na to mga ka-review para mas makompact talaga ang hangin mga ka-review sa loob ng air pump cylinder. Ayan. So, ngayon mga ka-review, tumigas na yung epoxy na nilagay ko dito. Kung nagtataka pala kayo mga ka-review kung paano ko nailagay itong epoxy dito na paganito, ayan, maganda ang shape. Easy lang yan mga ka-review. Una ay kumuha ako ng plastic sheet na tulad nito. Ayan, pwede ko siyang magawa ng shape. Ayan.
At pagkatapos mga ka-review ay nilagyan ko ng super glue itong part na to dito. Ayan. At pagkatapos ay dinikit ko sa part na to dito. Ayan. Wala pang epoxy niyan mga ka-review. So pagkatapos niyang dumikit mga ka-review ay dahan-dahan ko na siyang nilalagyan ng epoxy. Ayan. Nilalagyan ko siya mga ka-review. At pakaunti hanggang sa masarado ko siya mga ka-review. Ayan. At nilagyan ko ng electrical tape itong nasa baba mga ka-review. Ayan. Para hindi tumagas yung epoxy sa baba mga ka-review. At dito naman sa upper part mga ka-review ay mini-make sure ko na mai-siksik ko yung epoxy pababa. So, press down ko siya tulad nito. Ayan. Para hindi magkaroon ng hollow part dito sa ibaba mga ka-review. At pagkatapos mga ka-review ay sinet aside ko lang siya ng paganyan hanggang sa mag-cure na yung epoxy or tumigas na. At pagkatapos ay tanggalin na yung mga plastic mga ka-review kapag matigas na yung epoxy. So, example lang yan mga ka-review. If ever mangyari to sa inyo, ayan, pwede nyo itong gawin itong tricks na to mga ka-review. If ever masira ng pagganito ang upper piston hook ng AK-47 ninyo. At obviously mga ka-review, hindi yan nag-fit in dito sa part na to. Ayan. Kaya ang gagawin ko ay kukurtihan ko siya in both sides, dito at dito. At if needed, dito rin sa ibabaw. Kukurtihan din siya mga ka-review para mag-fit in na siya dito. So, ipapakita ko sa inyo kung paano. So, gagamit ulit tayo nitong napakagaspang na sandpaper mga ka-review. Ayan. So, simulan na natin. So, eto na pala ang modified upper piston hook natin mga ka-review. Ayan. At nag-fit in siya sa paglalagyan natin mga ka-review. Ayan. Fit na fit mga ka-review. At ganun din sa kabila mga ka-review. Nag-fit in din siya. Ayan mga ka-review. Walang gaps in between. Ayan. Fit na fit. At subukan natin kung mag-hook ba ang mga hooks. Ayan. Ayos lang siya mga ka-review. So, subukan ko tong ikasama mga ka-review with spring. Tingnan ko kung gagana ba? Wala bang magiging problema? So, moment of truth na tayo mga ka-review. Subukan natin siyang i-dry fire. Tingnan natin kung magkakaroon ba ng problema or wala. Ayan. Ayos mga ka-review. Hindi nagka-problema. So, effective yung ginawa kong improvised upper piston hook. So, ibabalik ko na siya sa dati mga ka-review. At nandito naman tayo sa rooftop namin magte-test farm mga ka-review.
nitong upgraded AK-47 at nandun nating mga targets. Ayan, soft drink bottles at mga cartoon, mid-range cartoon at nasa long range na cartoon. Para sa unang 21 rounds mga ka-review, gagamit ako ng precision BBs. Ayan, tingnan natin kung gaano kaganda itong upgraded AK-47. Ayan mga ka-review. At ngayon naman mga ka-review, subukan natin itong mga low grade na pellets. Ayan, 21 rounds na low grade na pellet mga ka-review. Ayan mga ka-review. At ngayon naman mga ka-review, subukan natin sa mid-range na mga cartoon. At 21 rounds ulit mga ka-review na precision BBs. Ayan. Ayan mga ka-review. At ngayon naman mga ka-review, subukan natin ang mga low grade na pellets sa mid-range.
Ayan mga ka-review. At ngayon naman mga ka-review, gagamitin natin itong Precision BBs para tirahin ang mga soft drinks bottle. Tingnan natin kung kaya ba niyang biyakin ang mga soft drinks bottle mga ka-review. Ayan mga ka-review. At ito na ang resulta ng ating test farm mga ka-review. Dito sa dalawang karton, sa long range, ayan, slim at thick, ayan, makapal at manipis. Dito sa slim na karton mga ka-review, ayan, nagawa niyang butasin sa lahat ng tira mga ka-review. Ayan, butas. Kahit low grades na pellet pa ang ginamit mga ka-review, butas pa rin itong slim na karton. Lalo na kung precision pellet mga ka-review, mas accurate ang tira. Tingnan nyo nga naman, meron tayong napaloob dito sa bullseye, maganda. At dito naman tayo sa thick carton, ayan, nabaon lahat ng tira mga ka-review. May precision pellet, ayan, dito rin, at mga low grade na pellet mga ka-review. Meron pang napagitna mga ka-review dito sa bullseye. So masasabi ko sa kanyang accuracy mga ka-review, sa ganun kalayo ay napakaganda ng kanyang accuracy mga ka-review. Kung i-rate ko ang kanyang accuracy, siguro nasa 8 mga ka-review, 8/10. At yun nga lang mga ka-review, may iilan mga ka-review na tumagos, lalo na to dito, ayan, tumagos yung pellet dyan mga ka-review. Siguro Precision BBs ang tumagos dito mga ka-review. Ngunit dito mga ka-review, ayan, may Precision BB na hindi tumagos. At dito rin. Ngunit malapit na talaga mga ka-review. Indication na kaya niyang butasin talaga ito mga ka-review. At meron ding iba mga ka-review, ayan, may markings na malapit na sanang lumabas itong mga low grade na BBs. At ito rin, ayan. So dito naman tayo sa mid-range cartoons mga ka-review, ayan. At meron tayong nakikita mga ka-review na mga BBs na bumaon, ayan, ngunit hindi tumagos. Pero halos lahat ng tira mga ka-review ay tumagos. Ayan, kitang kita, real na real, butas lahat mga ka-review. At meron tayong malapitan na dito sa bullseye mga ka-review. Actually mga ka-review, hindi ako nag-i-aim nito, tinatansya ko lang na matamaan ko yung center. Hindi ko talaga ini-aim gamit yung holoscope. At dito naman tayo sa thick carton mga ka-review. Nagawa din niyang butasin mga ka-review. Ayan, sirang-sira, sirang-sira na siya mga ka-review. Ayan, meron ding malapitan dito sa bullseye mga ka-review.
kahit na hindi ko pa siya i-name. So, napakaganda na niya mga ka-review nitong upgraded AK-47. At dito naman tayo sa mga botelya mga ka-review. Ayan, mga bottles. Ayan. Nagawa rin niyang magkaroon ng markings dito mga ka-review sa scotch tape mga ka-review. Ayan. Ngunit wala pa ring naging tipak ang soft drinks. Hindi man lang nabiyak or nagkaroon ng kaunting tipak. Mukhang bago pa rin siya mga ka-review. Ayan. Ngunit mga ka-review, nagawa niyang biyakin itong mga BBs. Precision BBs mga ka-review. Ayan. Kahit na malayuan mga ka-review. At ang target ay soft drinks bottle. Ayan. Biyak na biyak yung mga BBs mga ka-review. Kitang kita, real na real. So, at ngayon naman mga ka-review, subukan natin siyang itira sa sahig. Tingnan natin kung kaya ba niyang bumiyak nitong mga low grade na BBs at precision BBs. So meron tayong isang precision BB mga ka-review. Tingnan natin kung kaya ba niyang biyakin ito. Biyak mga ka-review. Ayan. Napakaganda mga ka-review. Biyak niya. So, tingnan natin sa low grade na pellet mga ka-review. Ito kasi mga ka-review, kahit low grade na pellet lang to, ay may kitigasan din ito mga ka-review. Biyak din mga ka-review. Ayan. Nagawa din niyang biyakin. So, ang masasabi ko nito mga ka-review, sa ating upgraded AK-47 ay napaka-lakas na niya mga ka-review. At ngayon naman mga ka-review, subukan natin siyang itira sa malayuan gamit itong precision BBs. Tingnan natin hanggang saan aabot ang kanyang tira. Ayan mga ka-review, nakita na natin na napaka long range na pala nitong upgraded AK-47 spring type airsoft mga ka-review. Kaya maganda na to pang malayuan at lalo na kapag pang malapitan mga ka-review. Damang-dama mo talaga yung sakit kapag natamaan ka nito sa malapitan. So that's it mga ka-review. Kung nagustuhan nyo itong video, please like and comment. At kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo yung notification bell para mabisuhan ka sa susunod ko pang mga videos dito sa Unboxing Simulator.